Mga kababayan, isa na namang mainit na tagpo ang nagaganap ngayon sa usapin ng International Criminal Court o ICC. Usap-usapan sa buong social media ang naging matapang na pahayag ni Congresswoman Bernadette Herrera o mas kilala bilang Cong. EA. Talaga namang yumanig ang internet sa tindi ng kanyang binitawang salita. Sa gitna ng patuloy na panggigipit umano ng AC sa ating bansa, hindi nakapagpigil ang kongresista. Isang direktang mensahe ang ipinukol niya sa mga banyagang abogado, wala kayong alam. Punta kayo ng Pinas para makita niyo ang totoong sitwasyon. Ayon sa mga ulat, tila napahiya at tibutata ang mga prosecutor ng AC sa linyang ito. Ang hirit na ito ni Kong GA ay bunsod ng paniniwalang hindi naunawaan ng mga taga-ibang bansa ang tunay na nangyayari sa Pilipinas, lalo na sa kampanya laban sa ilegal na droga ni dating Pangulong Duterte. Para sa marami, ang pakikialam ng AC ay isang paglabag sa soberanya ng ating bansa at pangmamaliit sa ating sariling justice system. Kitang-kita sa mga larawan ang tindi ng diskusyon. Habang seryoso ang mga abogado sa AC, mas naging seryoso ang paninindigan ng ating mga mambabatas. Maraming netizens ang humanga at nagsabing, ito ang kailangan natin, mga lider na may bayag manindigan laban sa mga banyaga. Trending din ang mga hashtag na sumusuporta sa panig ng Pilipinas. Hustisya nga ba ang habol ng AC? O sadyang panggugulo lang ito sa ating tahimik na bayan? Kayo, mga kababayan, pabor ba kayo sa naging banat ni Kong ilaban sa mga abogado ng AC? E-comment ang inyong mga matitinding reaksyon sa ibaba. Manatiling alerto at huwag magpapahuli sa mga susunod na kaganapan. Seen that. Salvador Medialdea has been working on our team for a long time, as has Martin Dilgra. Yes. The other members of the team who will be coming will be providing ongoing commentary. I'm privileged to have Salvador Panella on that team as well. He's an Si Atty. Panelo. Ayan o, si Atty. icon. He's someone who I've followed for years. I'm sure he will provide also valuable support tomorrow in explaining what's going on in the courtroom in an unbiased fashion, in unfiltered fashion to the whole of the Filipino nation. They shouldn't rely on what they receive from the media controlled by your government. So it's true that Attorney Salvador Baka nasaktan itong si Ma'am Pinky Web dyan sa sinabi mo na yan. Bilyonaryo naman. Bilyonaryo may control dyan, hindi. Kaso yung bilyonaryo pala gustong kontrolin ang gobyerno. Dari tayo dyan, Ma'am Pinky. Hindi ka ba nasaktan dun sa sinabi na yun nito si Atty. Kaufman? Na hindi dapat paniwalaan ng korte yung mga sinasabi ng mga bias o government-controlled tag dito station sa ating bansa. Naku, yari dito si Ma'am Pinky. Panelo, Attorney Medialdea, and Attorney Sylvester Belli will be there tomorrow also. They'll be there tomorrow, yeah. In the gallery? I don't know where they'll be, but they'll be there tomorrow. Okay, last question. How confident are you about defending the former president? For me, it's a privilege to defend him because I believe him. I believe him, and my job is to attack the sufficiency of the evidence. And I've seen the evidence, I've learned the evidence, I've been learning it for the last year, unlike the victims' representatives who will be appearing tomorrow, who rolled up last week. I'm not sure they've even been able to access the evidence, but anyway, they'll be saying their piece tomorrow. We're prepared. Last question, sorry, really. I thought that was the last question. Okay. Follow up. How Follow is up the last former question. president, please? The former president is an 80-year-old man. As I said, he has his cognitive issues, which we've extensively litigated. Quite frankly, tomorrow he will be getting a report from us, but I doubt he'll be following it. Attorney Kaufman, thank you. Ibig sabihin no, wala nang pakialam si Tatay Digong dahil ika nga tanggap na niya ang kapalaran niya. Pero tayo mga taga-suporta, hindi pa doon natatapos ang laban. Ika nga. Kung kayang maiuwi ng buhay sa Pilipinas, 80 years old na ho si Tatay Digong eh. Kung kaya siyang maiuwi ng malusog at sa Davao ho siya, ika nga ang kanyang mga huling sandali ilalaan niya sa Davao City, mas magiging maganda. No, yun no, ang ating 80 years old. Ano ba expect natin sa 80 years old? Lahat tayo mamamatay. Yung 80 years old na yan, yung mga natitirang
oras, araw, bonus na lang ho yan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wala na hong mapapala dyan ng Dahig Netherlands, yung ICC, wala na ho silang mapapala dyan. Ano pa? Ikukulong nila yung 8 years old. Dapat ho dyan palayain ha, pauwiin na ng Pilipinas. Para saan pa? Paparusahan nyo yung 8 years old na nag-uulyanin na. Meron ng, ang tawag dito, yung nakakalimot na, meron ng problema sa kanyang, hindi na siya kasing sharp nung dati, nung bata-bata siya. Kaya, ang pinakamaganda ho talagang gawin dito, kung tayo tatanungin, pauwiin na itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bring him home. Yun, tapos na usapan. Thank you so much for your time. You're welcome. O ngayon naman pupunta ho tayo dito kay Atty. Salvador Panelo. Naku, lumipad padahig Netherlands. Yan ang ngayon ang isa sa mga talagang naniniwala tayo pagka sinabi niya na taga-suporta ako ni dati Pangulong Rodrigo Duterte. May kakayahan. Dahil may kakayahan, ginawa niya yan bilang abogado, kaibigan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Palakpakan mo natin, ito si Salvador Panelo. Rekta ho tayo dito sa kanyang araw-araw na programa dyan sa SMN na itawag kay Panelo. Game! Good morning, Carlo. Finally. Ay, nako. Magandang araw sa inyong lahat sa buong mundo ngayong araw ng Lunes, 23 ng buwan ng Pebrero, taong 2026. Ayan. Siguro dumiretso na tayo sa wag mo nang basahin yung column ko. Wala nang tayong oras eh. Kanina Sige po, pa Attorney ako. Sal. Isang oras na ako naghihintay sa inyo. Ayan. Diretso Sige po, na tayo Attorney. sa mga issue. Saka na lang yung column ko bukas. Nainip na tong si Atty. Salvador Panelo. Diretso na! Sige po, sige po. Pero ang inaabangan po ng ating mga kababayan ngayon, since isa po kayo na nandyan sa The Hague, Attorney Sal, is ano pong mga posibleng outcome doon sa confirmation of charges po ngayong araw dyan sa The Hague sa ICC. Maaari nyo po ba kaming bigyan ng like idea po or kung ano pong dapat asahan na ating mga mamamayang Pilipino ngayong araw nito? Gaya ng mga inilalathala sa mga payagan, sa mga komentaryo, ang confirmation of charges, simply put, babasahin lang yung mga demanda sa kanya. Ang prosecution magbibigay ng ilalatag nila ang kanilang mga demanda, ang mga witnesses nila, ang mga kung ano-ano pa, basta tungkol sa kanilang pagdemanda. Ang defense naman, sasabihin naman nila, ang kanyang depensa, yun lang naman ang mangyayari mamaya. Ayan, Attorney Sal. At Excited kung na ho sakali tayo. po, Hinihintay kasi ho meron natin, pong naabangan natin yan. tatlong posible na mangyari dahil nakalagay po is kung magkakaroon ng yung parang i-confirm talaga yung mga charges, so maging accused si dating Pangulong Duterte, so magpapatuloy yung paglilitis. Kung hindi naman is parang ma-extend pa yung schedule nung parang siguro additional na mga ebidensya ba or kinakailangan na facts doon sa magkabilang panig, at kung hindi naman ay hindi na ipagpapatuloy ng ICC yung kanilang investigasyon, Attorney Sal. Sa tingin niyo po ba ano po ang mga posibleng mangyari, Attorney Sal, sa mga options na yan? Basta mamaya magkakaroon ng confirmation charges. Mamaya Sa aking na yan. palagay, tuloy-tuloy na yan hanggang magkaroon ng trial. Sapagkat itong ICC, ayaw naman silang umalis sa kanilang posisyon. May jurisdiction sila. Kaya, most likely, talagang tuloy-tuloy na yan. Ayan. So, ayan mga kababayan, maraming salamat po, Attorney Sal. Samantala, So yung inaasahan natin, yung gusto nating mangyari na sana kahit paano mapauwi na dito si dating Pangulong Rodrigo Duterte, malabo mangyari dahil nga ang ICC talagang mag-i-insist sila na meron silang jurisdiction dyan sa katauhan ito si dating Pangulong Rodrigo para talakayin yung mga ibinabatong mga kabalbalan sa kanya, no? Talagang itong itong presidenteng bangag na to, itong si Marcos Jr. Ang laki ho talaga ng perwisyo
Ang laki, wala akong ginawa niya na yan sa isang presidente. Walang matinong kaisipan na presidente ang gagawa ng ginawa niya na yan. Tayo napapaisip, sa totoo lang. Kung sakaling si Leni Robredo, baka nagdadalawang isip po ako na gagawin niya yung mga bagay na ginawa na yan itong si Marcos Jr. Sa totoo lang ha, nagdaano tayo, nagdadalawang isip po tayo kung gagawin ba ni Leni yan o hindi niya gagawin. Parang nandun ho tayo sa doon sa side na sa tingin natin kung si Leni Robredo at ayaw natin maging presidente si Leni Robredo ha. Linilinaw natin to. Hindi natin siya gusto maging presidente, gusto natin si VP Sara ng mga panahon natin. Kung nangyari man na nanalo itong si Leni, sa tingin natin, yung ginawa na ni Marcos Jr. hindi niya ho gagawin. Eto, comment nyo na lang sa baba. Pero hindi ibig sabihin na gusto ko si Leni Robredo ha. Hindi ho natin gusto yung ali na yan. Lutang-lutang yan, di ba? Sa tingin natin, dahil hindi yan bangag, kung pag nanakaw lang ang gagawin nila, at ika nga, kung anong mapagkakakitaan sa pamahalaan, siguro gagawin nila yon. Pero magpapadala yung dating presidente sa ibang bansa para doon siya litisin. Walang presidente na nasa matinong katinoan na gagawin yung ginawa na yun ni Marcos Jr. Tanggap po muna tayo ng balita, Attorney Sal, dahil may napili na daw si Vice President Sara Duterte na running mate sa 2028 elections at ang kanyang magiging Vice President aniya ang magpapanagot sa mga gumawa na mali sa bayan. Narito report ni Jason Rubico. Ayan. Habang hinintay po natin yung ulat mula kay Jason Rubrico, Attorney Sal, kasi po sa panayam sa kanya nung sa isang programa actually dito sa SMNA, Attorney Sal, sinabi niya na hindi naman siya yung isang vindictive na tao, kung ang ibig sabihin kapag siya po ang naging presidente ay most likely ang hahandle or ang uusig sa mga kakulangan or mga pagkakamali ng mga nakaraang administrasyon ay yung magiging vice president niya, Attorney Sal. Sa tingin niyo po ba, Attorney Sal, kung sino man yung magiging vice president ni VP Sara, ma-handle niya na maayos ang pagpapanagot sa mga naging pagkakamali ng nakaraang administrasyon or ng administrasyon na susundan niya? Ano po ng sa isang pamahalaan ay unang-una ay imbestigahan. Pangalawa, maghahain sila ng karapat-dapat na demanda sa mga nagkamit ng krimen o irregularidad. At pangatlo, pag naihain na yan, ang hukuma naman ang lilitis kung ang akusado ay tunay ngang nagkasala. Bibigyan siya ng pagkakataon ipagtanggol ang kanyang sarili. At ang pamahalaan ay mga kanya-kanyang departamento na nag-handle niyan. At ang Department of Justice ang mag-iimbestiga niyan. At pagkatapos, pag nakakita ng probable cause, idudulog naman yan sa hukuman. At ang hukuman naman, ng judge, ay personal na pag-aaralan, titingnan ng mga nakalatag na ebidensya laban sa akusado at pag nakita niyang merong probable cause o maaaring ang akusado ay nagkamit ng krimen, maglalabas na siya ng mandamiento de arresto o warrant of arrest. At ang akusado naman either voluntaryong umapil sa hukuman or ipa-aresto siya at mag-post siya ng bail kung ang kanyang kaso ay maaaring bigyan siya ng piyansa. At kung hindi naman, automatic, hihingi pa siya ng permiso sa hukuman na kung maaaring bigyan siya ng piyansa at magbibigay siya ng ebidensya na mahina ang kaso ng gobyerno sa kanya. Kaya kahit na sino maging presidente ng bansa, pagkatapos ng termino ng pangkasalukuyang administrasyon, ay meron ng sistema na nakalatag yan sa saligang batas at sa ating mga batas. So it doesn't matter kahit na sino presidente, sino ang vice-presidente, automatiko na pag merong kaso, yung mga ahensya
na assigned to perform those tasks ay gagalaw. Ayan. Ayan, Pero iyarin lang, pero ang maganda ho dun sa ideya na yon ni VP Sara, magkakaroon talaga ng ika nga misyon yung magiging vice president niya. Hindi kagaya nung yung tipong naghihintay na lang na merong mangyari sa presidente. Sa gayong paraan, sa susunod na eleksyon, kung sino man ang vice presidente niya, makita na sambayan ng Pilipino na yung kanyang pinili na yon na talagang ginawa niya trabaho niya na inaatang sa kanya ng presidente, nahabulin yung mga kabalbalan na nangyari dito sa kasalukuyang administrasyon. Sa gayong paraan, yung confidence ng ating mga kababayan na kung sakaling maisip niya na tumakbo ng pagka-presidente sa pagkatapos ng termino ni VP Sara, ay napakaganda ng kanyang bentahe. Bakit? Isa siya sa mga trumabaho para mabigyan ng hustisya. Yun talaga ang totoong hustisya. Kaugnay doon sa mga na ninakaw na pera, trilyon na ninakaw na pera na galing sa kaban ng sambayan ng Pilipinas. maraming salamat po, Attorney Sal. Samantala, ito na po yung balita na nais nating i-air ngayon. Ito ay patungkol pa rin sa issue na may napili na daw si Vice President Sara Duterte. Ating alamin sa report ni Jason Rubico. ASM9 News. Ayan, Attorney Sal. Isang malaking palaisipan na ngayon sa mga kababayan natin kung sino kaya yung ni-recruit niya na maging ka-running mate. Baka may idea kayo, Attorney Sal. Gaya na sinabi ko na, hindi mahalaga kung sino ang vice president or not. Yung paghahain ng kaso sa mga taong may mga ginawang kamalian, ilegalidad, irregularidad, yung mga yan ay may mekanismo na tayo dyan. Kaya sino man maging presidente, sino man ang vice-presidente, ang isang pamalaan ay ready dyan. So, depende kung meron kang ebidensya o wala. Kahit na sino ka pang pinakamagaling na presidente, kung wala kang ebidensya, wala kang magagawa dyan. Ganun, yan ang katotohanan dyan. Ayan. Ayan. Maraming salamat po, Attorney Sal. Sa next topic po natin, ito naman po ay kaugnay pa rin sa issue ng relasyon ng China at Pilipinas. Dahil naniniwala yung ilang Filipino-Chinese businessman na makatutulong ang dialogo na ilang senador at ng mga kinatawan ng Chinese Embassy kasunod ng palitan ng matitinding salita. Ayon sa ilang negosyante, hakbang ito upang muling maibalik ang tiwala ng mga mamumuhunan sa bansa, partikular na mga Chinese investors. Alamin natin sa ulat ni Sheena Torno. Isyong iyan. Yan paulit-ulit na nating binibigyan ng ating kaisipan dyan na kaya yan nagkakagulo. Kasi maraming gustong sumausaw, makialam sa relasyon ng China at ng ating bansa. Ang dapat kasing pumupronta dyan ay ang Department of Foreign Affairs, ang departamento nating pampatakarang panglabas. At hindi dapat sumasawsaw dyan yung Coast Guard na yan, yung mga senador dyan, o yung mga kongresista, kung sino-sino pang opisyalis. Ang Pangulo ng Bansa, ang Chief Architect ng Foreign Policy. Kaya pag may nilatag siya dyan, ang Department of Foreign Affairs na dapat na pumpronta dyan. Ang problema, maraming gustong sumausaw, gustong magkaroon ng publisidad, kung ano-ano pa. Kaya, sa halip na magkaroon ng magandang relasyon, nagkakainisan. Dati nang inis sa atin yan, ang China, dahil tayo'y nagbibigay ng mga base militar dyan sa Amerikano. Pagkatapos, katakot-takot pa ang mga salitang mga nakakayamot sa kanila. Kasi itong Coast Guard natin, may madaldal dyan na isang tao, hindi na madali niya, bira ng bira. Ito namang, hindi ko rin kasi maintindihan ng Department of Foreign Affairs natin, ay hindi naninindigan sa kanyang trabaho. Dapat sila ang nakikialam dyan kung sino-sino tuloy yung pumapasok. Ayan. Ayan, Attorney Sal. Well, kamakailan nga rin itong yung isang senador punta doon sa Kalayaan para magbigay ng tulong sa sa mga taga roon.
well, alam naman natin ang purpose niya, pero whatever it is. Ayan po, Attorney Sal, maraming salamat po. Back Sara Duterte for President, Pulong or Baste Duterte for Vice President. Huwag na tayong mapabudol muli sa ibang apelido kasi gagamitin lang ulit ng mga makakaliwa at mga oligarchs. Ayan. Ito naman po, from Mafi Nacionales, magaling lang administration magpa-presscon pero till now, walang nakukulong. Ayan, Attorney Sal. From Batang Mindanao, YouTube comment, may nakatago talaga, wala na sila Bersamin, Pangandaman, Zaldico, Cabral, tinatakpan nila. Protector, sina Soto, Lacson, Boeing, John Vic at Browner Plus, mga galamay at mga buayang crocs. Yan. Ito naman po from Ira Vihar, came from your mouth, BBM, that the Philippines does not acknowledge ICC in our nation. But why did you force FPRRD to the ICC? Yan, tanong ni attorney. Ito naman po from Miss... Yes po. Kasi banta si Presidente Duterte sa kanilang Yeah. pananatili sa kapangyarihan. Banta rin si Inday Sara. Kaya kailangan patahimikin itong Correct. dalawang ito. Yan ang katotohanan yan. Ayan. Ito naman po from Mr. Tony Tubo, a YouTube comment. According to RA 9851 Section 17, in the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of a crime punishable under this act if another court or international tribunal is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime. Instead, the authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court, if any, or to another state pursuant to the applicable extradition laws and treaties. Kulang ang basis ng PBBM administration kung hindi isasama ang panghuling talata. Dapat muna itong umayon sa applicable extradition laws at treaties tulad ng Rome Statute Article 59 na sinasabi. Yun po. Yun from Mr. Tony Tubo po, attorney. Yan nakikinig sa programa natin kasi pinaliwanag ko na yan. Kulang pa nga ang kanyang paliwanag. Mukhang hindi niya nakakuha yung mga paliwanag ko. Ang paliwanag ko, ulitin natin yung 9851, dalawa ang kulatilya, hindi lang isa. Number one, kailangan in the interest of justice. Ibig sabihin, kailangan yung pagsusuko mo ng isang mamamayan sa bansa, sa dayuhan na bansang makikiusap, nahihingi ng mamamayan taga Pilipinas, kailangan makatarungan yan. Kailangan hindi illegal, hindi labag sa saligang batas. Kaya sabi nga natin, di ba, makatarungan ba yung isusuko mo ang isang mamamayan, presidente pa dati ng bansa, na inaakusa ng krimen na naganap dito at kinamit ng isang Pilipino at ang mga biktima ay Pilipino. Bakit mo ibibigay sa dayuhan? So it's not in the interest of justice. Yan ang pinakamahalaga dyan. It can never be in the interest of justice when you surrender a Filipino citizen to a foreign entity that has no jurisdiction over this country, over the person of the accused. Yan ang pinakamahalaga dyan. And meron pang isang kulatilya. Kailangan paraanin mo pa sa isang hukuman, lokal. Kaya lahat nga, di ba, pinaliwanag na natin yan. Paulit-ulit na nga tayo. Yan ang mga kalakaran na mali ang ginawa ng gobyernong ito at ng International Criminal Court sa kanilang pagsasabwatan. At ang resulta niyan, hindi lamang isinuko mo ang isang mamamayan, ang pinakaresulta diyan, isinuko mo ang iyong soberentiya, ang iyong pagkamalayang bansa. Sinuko mo, sinira mo ang integridad ng teritoryo ng bansang Pilipinas.
the territorial integrity as well as the sovereignty of this country have been surrendered. Kaya hindi ba nung ko pa sinasabi na yan, kung ikaw ay Pangulo at pinabayaan mo yan at kasama ka dyan, that is a betrayal of the public trust at pwede kang ma-impeach. Oh yeah. Pero sinabi ko rin na pwede nga ma-impeach. But whether you will be impeached or not, depende yan since it's a political numbers game sa mga kalyado mo. Yun. Idinimanda. Dismiss ka agad. Gaya rin ang sinabi natin. Ayan. Ayan, Attorney Sal. Maraming salamat po. At shoutout lang po tayo sa mga nanonood sa ating live stream ngayon, Attorney Sal. From ito, si Manuel Ovillano. Nagtatanong kung nasa dahig ka na po ba, Attorney Sal? Obvious ba? Obvious ba na? Ito. From, merong komento dito si Kido Stress, Attorney Sal. Huwag lang siyang balat kayo. Yung ibig sabihin niya, yung pipiliin daw na Vice President ni VP Sara, sana hindi daw balat kayo. Ang pinapatamaan niya si Amy Marcos. Si Amy, yan. Banatan mo, attorney. Busy na panay sip-sip. Banatan mo yan si Amy. Nako. Wala yan. Yan. Walang kwenta yan, walang Yan, kwenta. at, Banatan well, mo si Amy. pabati rin po, Attorney Sal, sa kay Rosalinda Tandok, Anchors of the Heart, kay Nepdrox at kay Roxanne Costo watching from Queensland, Australia. Yan po, Attorney Sal, yung mga mensahe na ating mga kababayan. At Kumusta po kayong lahat na mga nanonood sa atin, yung mga naka-focus sa magaganap na confirmation of charges dito sa The Hague. Tayo po ay naririto unang-una sa lahat dahil bilang isang mamamayang Pilipino, dapat talaga magka-interest tayo kung anong ginagawa ng ibang bansa at ng pamahalaan kaugnay dito sa ating bansa. Lalong-lalo na kung ang naka-concentrate dito o ang pinakapaksahin ay ang tungkol sa ating saligang batas. Pag ito ay sinasalakay ng mga taong inihalal natin, hindi tayo dapat mananahimik. Kaya tayo nandito sa daig. Kasi ang ating damdamin, itong pamahalaan ay malaki ang kasalanan sa paglabag sa karapatan ng Pangulong Duterte at ng bansang ito, ng mamamayang Pilipino sa ginawang pagsuko nito kay Presidente Duterte. Pangalawa, kaya tayo nandito dahil kaibigan natin ang dating Pangulong Duterte at gusto nating malaman, makita ng personal. Kaya nga hindi ba sinasabi natin sana ay makadalo siya, pero dahil meron siyang mga mabibigat na kadahilanan at yun ay ginagalang natin at balido yun. Valid yun. Pero dahil isang kaibigan na naghahanap din ng pagmamahal galing sa mga supporters niya at ang mga supporters niya naman nakagaya natin, naghahanap din natin ng katotohanan sa nangyayari sa ating mahal na Pangulong Duterte. Ano na ba? Kumusta na ba? Ano na ba itsura niya? Kasi hindi natin nakikita. Isang taon na. Siya rin naman, hindi niya rin nakikita mga supporters niya maliban doon sa kanyang mga anak. At saka iba pang kapatid at kanyang naging kabiyak. Gusto natin sana, kaya tayo narito. Pangatlo, ang pinakamalaga tayong nandito at yung mga naririyan na dumating ay para bigyan siya ng moral na suporta. Sapagkat dapat tayong mga Pilipino, pag ang isang mamamayang kababayan natin ay nasa ganitong sitwasyon, ay kailangan suporta tayo, lahat tayo suportado. Hindi yung tayo pa ang nagpapakanulo, pinagtataksilan natin ang ating kababayan, ang ating bansa, itinatakwil natin ang saligang batas na siyang nagiging giya ng buong sambayan ng Pilipino kung ano ang nararapat sa pamamahala na nilabag paulit-ulit with
impunity ng administrasyon. Kaya po tayo narito ngayon. All out support tayo kay Presidente Duterte. Hopefully, mamaya, sana magbago isip niya. Kahit magpakita lang siya, mag-hi and goodbye siya. Oh, hi! Tapos, humarap siya dun sa mga nasa likuran. Kasi yung gallery, nasa likuran. Sila nakaharap sa mga judges. Umarap lang siya ngayon. Okay, tapos sabi niya, I beg leave your honors. Nakita ko ng mga kababayan ko, hello and goodbye. Yan, inaasahan din natin yan, Attorney Sal. At sana nga po at well, kahit anong mangyari mamaya, Attorney Sal, ay suportado ng mamamayang Pilipino ang dating Presidente Rodrigo Duterte. At muli, Attorney Sal, maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo po sa amin. Alam kong